Kumusta mga kasaliksik? Hanggang saan nga ba aabot ang tensyon sa pagitan ng Japan at China? Posible kaya itong humantong sa isang ganap na digmaang maaaring magdulot ng malaking pinsala, hindi lamang sa dalawang bansang sangkot kundi maging sa buong mundo? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami, lalo na ngayong lalo pang tumitindi ang sitwasyon sa East China Sea. Sa katunayan, isang maliit na isla ang unti-unti nang nagiging sentro ng mga usaping militar. Ang Yonaguni Island, ang pinakadulong teritoryo ng Japan na halos tanaw na ang bansang Taiwan, ay nakararanas ngayon ng matinding pagbabago sa dati nitong tahimik at mapayapang pamumuhay. Ang dating paraiso ng kalikasan, natanyag sa magagandang coral reefs, maberdeng kapaligiran, at sariwang simoy ng hangin, ay unti-unti nang nagbabago dahil sa sunod-sunod na pagtatayo ng mga pasilidad militar. Radar sites, kampo ng mga sundalo, mga himpilan ng sandatahang lakas, at iba pang uri ng military infrastructures ang bumabago ngayon sa hitsura at atmosfera ng isla. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga residente ang dahilan sa likod ng biglaang pagpapalawak ng presensya ng militar sa kanilang munting bayan. Tiyak nilang ito'y isang paraan upang mapalakas ang depensa laban sa patuloy na agresibong hakbang ng China sa East China Sea, partikular sa pinagtatalunang Senkaku Islands. May mga residente ring sumusuporta sa hakbang na ito dahil naniniwala silang ito ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang kanilang lugar sa posibleng banta mula sa labas. Bukod pa rito, tinitingnan din nila ito bilang oportunidad upang mas lumago ang lokal na ekonomiya dahil maaaring magbigay ng dagdag na trabaho at oportunidad ang mga pasilidad na ito. Ngunit kaakibat ng bawat hakbang ng pag-unlad ay ang ilang malalim na pangamba. Hindi maiwasang mangamba ng ilan sa maaaring negatibong epekto ng mabilis na militarisasyon sa kanilang kapaligiran. Dahil maraming parte ng isla ang dating hindi pa nagagalaw ng tao, hindi may kakailang maaaring makasira ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad militar sa natural na biodiversity at ekolohiya. May ilan ding nangangamba na sa halip na seguridad ay lalo pang mapapalapit ang panganib sa kanila, lalo na kung sakaling maging target ng China ang Yonaguni kung umabot man sa punto ng tunay na hidwaan. Hindi lamang sa Yonaguni nakasentro ang tensyon. Nitong mga nakalipas na taon, naging matingkad ang mga hakbang ng China upang mapalawak ang kanilang kontrol sa East China Sea. Isa sa mga nagpasiklab ng matinding kontrobersya ay ang deklarasyon ng China noong taong 2013 ng kanilang Air Defense Identification Zone, ADAD, kung saan isinama nila ang mga pinag-aagawang isla ng Senkaku. Para sa Japan, isang direktang hamon ito sa kanilang soberanya. Tinutulan nila ito dahil hindi lamang nila ito nagdudulot ng kalituhan sa mga eroplanong dumadaan sa rehiyon, kundi naglalagay rin ito ng peligro sa kanilang pambansang seguridad. Dahil dito, mas naging agresibo rin ang Japan sa pagtugon. Noong Disyembre 2024, inaprubahan ng gabinete ng Japan ang pinakamalaking defense budget sa kanilang kasaysayan. Kitang-kita ang determinasyon ng bansang Hapon na hindi magpasindak sa anumang banta ng karatig bansa. Sa pagbubuhos ng malaking pondo sa militar, kitang-kita rin ang kanilang kagustuhang tiyakin na mananatiling protektado ang kanilang mamamayan at soberanya. Kabilang sa pondong ito ang pagpapalawak ng kanilang mga base militar, modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas, pagbili ng mga makabagong sandata at sasakyang pandigma, at higit sa lahat, ang pagpapahusay ng kanilang depensa laban sa missile attacks na posibleng manggaling sa kalapit bansa. Ngunit hindi natatapos ang tensyon sa himpapawid. Kamakailan lang, napapadalas ang pagpapadala ng China ng mga research vessels na nagpapanggap na siyentipiko ang intensyon upang magsagawa ng detalyadong pag-aaral sa seabed o kailaliman ng East China Sea. Bagamat sa unang tingin ay tila inosente at siyentipiko lamang ang kanilang layunin,
Marami ang nangangambang maaaring gamitin ng China ang nakalap na datos bilang bahagi ng isang mas malaking plano, ang posibleng pagpapalawak ng kanilang presensyang militar at teritorial na kontrol sa rehiyon. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang ganitong mga hakbang ay karaniwang ginagamit bilang taktika upang matukoy ang mga mahahalagang bahagi ng dagat na maaaring maging estratehikong lokasyon sa panahon ng digmaan. Gayunpaman, sa gitna ng lumalalang sitwasyon ay may mga pagtatangka pa rin na maiwasan ang direktang komprontasyon. Noong Disyembre 2021 ay nagkasundo ang Japan at China na bumuo ng isang military hotline. Layunin nito ang mapanatili ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng kanilang mga sandatahang lakas upang agad na matugunan ang anumang issue na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at aksidente. Ang hotline ay isa ring paraan upang maiwasan ang paglaki ng tensyon sa East China Sea at Taiwan Strait, kung saan madalas mangyari ang mga delikadong malapitang engkwentro sa dagat at himpapawid. Subalit sa kabila ng pagtatangka ng Japan na humupa ang sitwasyon at panatilihin ng kapayapaan, malinaw na hindi sapat ang mga hakbang na ito upang tuluyang maalis ang tensyon. Patuloy pa rin ang mga hakbang ng China upang hamunin ang kakayahan ng Japan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Sa ganitong sitwasyon, hanggang saan kaya maipagtatanggol ng Japan ang kanilang mga isla? Hanggang kailan kaya mananatili ang kapayapaan sa East China Sea? O marahil ay hudyat na ito ng isang mas madilim na kabanata sa kasaysayan ng dalawang makapangyarihang bansa sa Asya? Isa lang ang tiyak sa ngayon, habang patuloy na lumalaki ang tensyon. Libo-libong inosenteng buhay ang nasa panganib, at ang buong mundo ay nakaantabay sa susunod na kabanata ng madugong bakbakang ito. Habang umiinit ang hidwaan sa pagitan ng dalawang higanting bansa sa Asya, tila nadadala na rin maging ang mga ordinaryong mamamayan sa gitna ng mapanganib na tensyon. Hindi lamang teritoryo o military installations ang nagiging puntirya, kundi pati mga inosenteng sibilyan na walang kamalay-malay sa madilim na balak ng ilan. Sa katunayan, nitong nakalipas lamang na taon ay mayroong malalagim na insidente ng karahasan na tila nag-uugat sa matinding galit at pagkamuhi ng ilan sa mga mamamayang Tsino laban sa mga Hapones na naninirahan sa kanilang bansa. Isa sa pinakamasakit na pangyayaring gumulantang sa relasyon ng Japan at China ay ang karumaldumal na pag-atake na naganap noong Setyembre, taong 2024 sa siyudad ng Shenzhen. Isang batang Hapones na 10 taong gulang lamang ang walang awang sinaksak at nasawi malapit mismo sa Shenzhen Japanese School kung saan siya ay nag-aaral. Naglalakad lamang umano ang bata pa uwi mula sa paaralan nang biglang lumapit ang salarin at isinagawa ang malagim na krimen. Agad itong nagdulot ng malawakang galit, takot at pagkondena mula sa pamahalaan ng Japan, pati na rin mula sa international community. Nalabis na nag-alala sa kaligtasan ng libu-libong Hapones na naninirahan sa iba't ibang lungsod ng China. Bago pa man tuluyang makarecover ang Japan mula sa bangungot ng nasabing insidente, isa pang pag-atake ang naitala noong Hunyo, taong 2024 sa lungsod naman ng Suzhou. Sa pagkakataong ito, isang ina na Hapones at ang kanyang batang anak ang naging biktima ng biglaang pag-atake gamit muli ang kutsilyo. Parehong nagtamo ng matinding sugat ang mag-ina, subalit sa kabutihang palad ay nakaligtas sila sa kamatayan. Ngunit sa kasamaang palad, isang babaeng Tsino na nagtangkang tumulong at pigilan ng salarin ang nasawi matapos masaksak rin ng salarin na tila ba nagwawala sa matinding galit laban sa sinumang nakikiugnay sa mga Hapones. Matapos ang dalawang insidenteng ito, lalo pang lumawak ang diskusyon tungkol sa anti-Japanese sentiment sa China, na tila unti-unting lumalaganap sa iba't ibang bahagi ng lipunan doon. Bagamat mariing ipinahayag ng mga opisyal ng pamahalaan ng China
na hindi nila kinukonsinti ang karahasang ito, hindi maitatangging ang ganitong mga insidente ay nagpapalakas sa takot at pangamba ng mga dayuhang Hapones sa bansa. Kaagad na ipinatawag ng pamahalaang Hapones ang ambasador ng China sa Tokyo upang iparating ang kanilang pagkabahala at galit sa paulit-ulit na pag-ataking nararanasan ng kanilang mamamayan sa mainland China. Upang maibsan ang takot at panunuligsa mula sa international community, mabilis naman ang naging tugon ng China. Agad na iniutos ng mga awtoridad ang agarang pagpapalakas ng seguridad sa paligid ng lahat ng mga paaralang Hapones sa iba't ibang bahagi ng China. Nagpatupad sila ng mahigpit na police presence, naglagay ng dagdag na mga CCTV cameras at nagsagawa ng regular na patrols upang tiyaking hindi na mauulit ang mga nakalulunos na insidenteng tulad ng naganap sa Shenzhen at Suzhou. Bukod dito, nangako rin ang mga opisyal ng China na gagawin nila ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng mga dayuhang residente sa kanilang bansa, lalo na yaong mga Hapones na partikular na target ng ganitong uri ng karahasan. Ngunit sa kabila ng mga ginagawang hakbang ng China upang ipakita sa mundo ang kanilang dedikasyong tugunan ang problemang ito, hindi pa rin maitatangging mayroong mas malalim at mas matinding pinagmumulan ang tensyon. Kamakailan lamang ay kapansin-pansin ang pagtaas ng anti-Japanese sentiment sa social media platforms ng China. Libo-libong posts, comments, at videos ang tila ba nagpapahayag ng matinding galit at pagkamuhi laban sa Japan at sa mga Hapones sa pangkalahatan. Ang ganitong mga pahayag ay hindi lamang limitado sa mga ordinaryong netizens, kundi may mga pagkakataon ring nagsimula sa ilang sikat na personalidad at influencer sa China, bagay na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang ganitong uri ng sentimiento ay nagbibigay ng takot at pangamba sa marami, sapagkat malinaw na may panganib na maulit ang mga madugong insidente. Lalo pat tila ba nagiging normal na sa ilang tao ang marahas na pagpapahayag ng kanilang saloobin laban sa mga dayuhan, partikular na sa mga Hapones. Maraming eksperto ang nagsasabing kailangan na agad aksyonan ng gobyerno ng China ang pagkalat ng ganitong toxic na narrative bago pa man ito magresulta sa mas malawak at malalang insidente na maaaring magpabagsak pa lalo sa relasyon ng dalawang bansa. Sa puntong ito, hindi na lamang simpleng diplomatic conflict ang umiiral sa pagitan ng Japan at China, kundi maging ang kaligtasan ng libo-libong sibilyan ay lubhang nanganganib na. Kung patuloy ang paglala ng sitwasyon, maaaring tuluyan ng magkalamat ang relasyong itinayo sa loob ng maraming dekada ng dalawang bansa na posibleng maging simula ng mas malawak pang kaguluhan. Habang sinusubukan pang kontrolin ang sitwasyon, nananatili ang tanong sa isip ng marami. Hanggang saan kaya aabot ang galit na ito? At hanggang kailan kaya mararamdaman ng mga inosenteng sibilyan, partikular na ang mga Hapones na nasa China, ang pangambang hindi naligtas ang kanilang paninirahan sa isang bansa na dati itinuring nilang pangalawang tahanan? Akabila ng patuloy na karahasang nararanasan ng mga Hapones sa China, hindi pa rin nagpapakita ng pag-atras ang bansang Japan sa kanilang diplomatikong paninindigan, lalo na kaugnay sa mainit na usapin ng Taiwan Strait. Sa katunayan, noong Enero taong 2025, muling nagpahayag si Prime Minister Fumio Kishida tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Taiwan Strait. Sa kanyang talumpati, direkta niyang hinimok ang China na umiwas sa mga aksyong maaaring magpalala ng tensyon at posibleng magresulta sa higit pang kaguluhan. Bagamat ipinakita ni Kishida ang kanyang intensyon para sa kapayapaan, hindi ito naging katanggap-tanggap sa panig ng China. Ang naging pahayag ng leader ng Japan ay agarang sinalubong ng matinding pagtuliksa mula sa Beijing. Mariing binatikos ng Chinese Foreign Ministry ang komento ni Kishida at iginiit nilang ito ay malinaw na paglabag sa kanilang soberanya at internal na usapin. Tinawag ng China ang pahayag na ito bilang isang
mapanghamong kilos ng Japan na anilay may layuning makialam sa sensitibong usapin ng relasyon nila sa Taiwan. Lalong uminit ang tensyon sa diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa dahil sa palitan ng matitinding salita sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging mainit ang palitan ng salita sa pagitan ng dalawang bansa. Nitong Pebrero taong 2025 lamang ay muling ipinatawag ng Japanese Foreign Ministry ang Chinese Ambassador sa Tokyo. Mariing iprinotesta ng Japan ang paulit-ulit na pagpasok ng mga Chinese vessels sa karagatang nakapalibot sa Senkaku Islands, isang teritoryong matagal nang pinag-agawan ng dalawang bansa. Sa naturang pagpupulong, iginiit muli ng Japan ang kanilang karapatan at soberanya sa Senkaku Islands. Sabay babala sa China na itigil na ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng mas matinding alitan. Subalit, tila hindi natinag ang China sa mga babala ng Japan. Sa halip na huminahon, naglabas pa ang China ng sariling babala noong Enero ng parehong taon. Tahasang sinabi ng Chinese Defense Ministry na hindi sila mag-aatubiling gumamit ng tinawag nilang malakas na tugon laban sa anumang hakbang ng Japan na sa tingin nila ay maaaring makaapekto sa teritorial nilang integridad, partikular na sa Taiwan at sa pinagtatalunang Senkaku Islands. Ang mariing babalang ito ay mabilis ding kinondena ng Japan na inilarawan bilang isang mapanganib at provocative na retorika. Ayon sa Japan, malinaw na nagbabanta ang China sa kapayapaan ng rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong uri ng pananakot. Kasunod ng mga mainit na palitan ng pahayag, muling tumindig ang Japan kasama ang iba pang kaalyadong bansa na nababahala sa agresibong pagkilos ng China. Noong Pebrero rin ay aktibong lumahok ang Japan sa taunang Quad Summit, taong 2025, kung saan kasama nito ang Estados Unidos, Australia at India. Sa naturang summit, naging sentro ng diskusyon ang lumalalang kilos militar ng China sa Indo-Pacific region. Matapang na inilatag ng Japan ang kanilang posisyon na handa nilang ipagtanggol ang sariling soberanya laban sa agresibong pagkilos ng China. Sa pagkakataong yon, malinaw na ipinakita ng Japan sa international community na hindi sila uurong sa anumang laban kung patuloy ang ganitong mga kilos mula sa panig ng China. Dahil sa aktibong paglahok ng Japan sa Quad Summit at matibay nitong alyansa sa Estados Unidos, lalong naging kritikal ang tugon ng China sa diplomatikong galaw ng Japan. Nitong Marso 2025, direktang binansagan ng China ang Japan bilang isang proxy o kinatawan lamang ng Estados Unidos sa Asia-Pacific region. Sa pananaw ng China, ginagamit lamang umano ng Amerika ang Japan upang pahinain ang impluwensya ng China sa rehiyon, bagay na mariing itinanggi ng Japan. Bukod dito, pinuna rin ng China ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Japan sa larangan ng militar na ayon sa kanila ay nagiging dahilan lamang upang lalong lumala ang sitwasyon sa rehiyon. Ang malalakas na pahayag mula sa magkabilang panig ay nagpapakita lamang ng malawak na agwat ng kanilang pananaw hinggil sa kalagayan ng rehiyon. Habang iginigiit ng Japan na ang kanilang mga hakbang ay para lamang sa pagtatanggol ng sariling soberanya, ipinipilit naman ng China na ang kilos ng Japan ay malinaw na nag-uudyok ng tensyon at naglalapit sa rehiyon sa bingit ng malawakang digmaan. Hindi maikakailang ang patuloy na mainit na palitan ng diplomatikong pahayag ay nagsisilbing apoy na unti-unting nag-aalab at maaaring humantong sa mas matinding kaguluhan kung hindi mapipigilan agad. Sa bawat babala at pananakot mula sa China, tila mas lalo pang tumitibay ang determinasyon ng Japan na panindigan ang kanilang posisyon, anuman ang maging kapalit nito. Kaya naman nananatiling palaisipan sa maraming bansa sa Asia at maging sa buong mundo kung hanggang kailan kaya magtatagal ang ganitong mapanganib na tensyon. Hanggang kailan kaya mananatiling diplomatikong sigawan lamang ang maririnig
bago tuluyang sumiklab ang totoong digmaan? Habang papalapit ang dalawang bansa sa delikadong sitwasyon, nananatiling nakamasid ang mundo sa susunod na hakbang ng Japan at China, na maaaring magdikta kung ang tensyon na ito ay mananatiling salita lamang o magiging simula na ng isang tunay at madugong digmaan na posibleng walang makapipigil pa. Kung tuluyang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Japan at China, hindi lamang ang dalawang bansang ito ang maaapektuhan, kundi maging ang buong daigdig. Ang lawak ng pinsalang maaaring maidulot nito ay tiyak na lampas pa sa imahinasyon ng karamihan. Isa sa pinakamalaking epekto na posibleng maranasan ng mundo ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Dahil parehong may kritikal na papel ang China at Japan sa pandaigdigang kalakalan. Kapag nagsimula ang aktwal na bakbakan, isa sa mga agad na babagsak ay ang pandaigdigang stock market. Ang bawat ekonomiya na konektado sa malawakang kalakalan ng dalawang bansa ay maaaring makaranas ng biglang pagbagsak ng mga pangunahing index. Kabilang dito ang pagbagsak ng Dow Jones, Nasdaq at Nikkei na tiyak na magdudulot ng domino effect sa iba pang mga ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang ito simpleng pagbaba ng mga stocks, kundi maaaring humantong pa sa isang global recession. Sapagkat maraming kumpanya sa Amerika, Europa at Asia ang mayroong direktang investment at negosyo sa China at Japan. Bukod sa pagbagsak ng stock market, hindi maiiwasang lumobo ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang mga ruta sa karagatan na ginagamit sa transportasyon ng langis mula sa gitnang silangan patungong Japan, China at iba pang bahagi ng Asia ay madaraanan ng kaguluhan. Maaari itong humantong sa pagsasara ng mga mahahalagang shipping lanes tulad ng Taiwan Strait at South China Sea. Kapag nangyari ito, tiyak ang mabilis na pagtaas ng presyo ng krudo, gasolina at iba pang produktong petrolyo na posibleng doble o triple pa sa kasalukuyang presyo nito ngayon. Sa Pilipinas pa lamang, mararamdaman agad ng ordinaryong mamamayan ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng bilihin, transportasyon at kuryente. Kasabay nito, hindi malayong magkaroon din ng malawakang krisis sa refugee sa Asia, lalo pat malapit lamang sa Pilipinas, Taiwan at South Korea ang China at Japan. Kapag nagsimula ang madugong bakbakan, libo-libong sibilyan mula sa mga lungsod ng Japan at China ang tiyak na tatakas upang makaligtas sa digmaan. Maaari silang dumagsa sa mga karatig bansa upang humanap ng ligtas na masisilungan. Kung magkaganito, ang Pilipinas ang isa sa unang pupuntahan ng mga lilikas, sapagkat napakalapit lamang nito sa mga pinagtatalunang isla. Ganito rin ang sitwasyon ng Taiwan, na posibleng bahain ng refugees, lalo na mula sa katabing probinsya ng Fujian sa China. Ang South Korea naman ay malamang na harapin ang pagdagsa ng mga refugee mula sa hilagang bahagi ng China at Japan. Sa ganitong senaryo, posibleng hindi na sapat ang kasalukuyang infrastruktura at kakayahan ng mga bansang ito upang tugunan ang humanitarian crisis, dahilan upang maging kritikal ang sitwasyon sa buong rehiyon. Maliban sa humanitarian crisis, may mas malawak pang banta ang posibleng paglahok ng Estados Unidos sa digmaang ito. May umiiral kasing kasunduan ng Japan at Amerika, kung saan obligado ang Estados Unidos na tumulong sa depensa ng Japan sakaling ito ay salakayin ng ibang bansa. Kapag nangyari ito, hindi na lamang China at Japan ang sangkot sa gulo, kundi pati na ang pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig. Kasama na rin ang mga kaalyado nitong Australia, India at maging ang ilang bansa sa Europa tulad ng United Kingdom at France, na may mga military alliance din sa Amerika. Sa ganitong pagkakataon, ang digmaan ay maaaring lumawak at humantong sa isang malawakang pandaigdigang komprontasyon, kung saan posibleng maging bahagi rin ang Russia at North Korea na kakampi naman ng China. Isa pang mapait na katotohanan
ay ang malawakang pagkawasak ng infrastruktura sa parehong panig. Hindi maiiwasan na ang matinding labanan ay direktang makaapekto sa mga pangunahing paliparan tulad ng Narita sa Japan o Pudong International Airport sa Shanghai, China. Gayun din ang malalaking daungan tulad ng Port of Yokohama at Port of Shanghai, mga pangunahing sentro ng kalakalan sa Asia Pacific, ay posibleng tuluyang mawasak. Ang malawakang pagkasira na ito ay hindi lamang magiging sagabal sa ekonomiya, kundi tiyak na babago rin sa pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong residente na umaasa sa mga infrastrukturang ito upang mabuhay. Maraming lungsod ang maaaring bumalik sa pagiging parang ghost town, habang pilit nilang nililisan ang mga lugar na binumba o sinalanta ng digmaan. Bilang huling bahagi ng epektong ito, isa pang matinding pinsala ay ang malubhang krisis sa seguridad na tiyak na magaganap sa buong Indo-Pacific region. Kapag tuluyang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Japan at China, hindi malayong sumiklab din ang isang arms race o pagpapalawak ng armas at militarisasyon sa mga karatig bansa. Malamang na mas lalong magpapalakas ng depensa ang Pilipinas, Indonesia, Vietnam at maging ang Taiwan sa takot na baka sila naman ang sumunod na madamay. Kapag naganap ito, tiyak na mas lalo pang iinit ang tensyon sapagkat bawat bansa ay magpaparamihan at magpapalakas ng sandata upang ipakita na hindi sila mahuhuli sa anumang potensyal na laban. Sa kabuuan, ang posibleng digmaan sa pagitan ng Japan at China ay tiyak na magiging simula ng isang madilim na kabanata, hindi lamang sa kasaysayan ng dalawang bansang sangkot kundi maging ng buong mundo. Dahil dito, mahalagang mapanatili pa rin ang bukas na komunikasyon at diplomacy upang maiwasan ang ganitong mapait na senaryo na maaaring kumitil ng libu-libong buhay, sumira ng ekonomiya, at magdala ng malawakang kaguluhan sa buong mundo. Sa ngayon, ang tanging tanong ay kung may pagkakataon pa bang mapigilan ito bago pa tuluyang sumiklab ang madugong bakbakang matagal ng kinatatakutan ng lahat.